wala na silang customer. Ay, mayroon pa naman pero hindi talaga katulad na sa akin na sobrang dami. Tapos pangalawa, baka mayroon ako nasagasaan. Dito kasi ito real talk tayo ha. Kadalasan talaga, pag may umaangat, marami talagang hihila. Yung problema ko sa sarili ko, talaga nag-survive ako mag-isa. Yung problema ko sa sarili ko lang. Maraming talagang customer na pupunta sa akin araw-araw. Talagang gusto nilang tikman talaga. Hindi ko alam ako ang gusto nilang tikman o yung tinda ko. Kawan, ready ka na ba? Ito nga, ang programang punong-puno ng tawanan. Ang programang punong-puno ng kulitan. Hosted by Lil Vinci. Lahat nandito na sa Kwentong All-in-One. Kwentong All-in-One. Hello mga kawan! Nandito tayo ngayon sa Kwentong All-in-One at syempre kasama na natin ngayon ang nag-iisang Diwata. Ayan, maraming salamat dahil naimbitahan niyo ako dito sa inyong palabas na ito ng All-in-One. At hello po sa lahat ng viewers. Artista na po ako, hello. Pero ito muna, start na muna natin. Bakit Diwata? Ang Diwata kasi hango yan sa salitang engkanto. Charing lang. Hindi dati kasi nagpa-pageant ako, tapos gumagamit ako ng iba-ibang pangalan. Tapos yung pageant na mga misigi pangkalawakan ganyan, kuntisira din ako, beauty queen din kasi talaga ako dati. Tapos yung Diwata, tumatak na pangalan ko hanggang ngayon. So ginamit ko na siya hanggang sa nagpares na ako, nanegosyo na ako. Pinangalan ko na yung pangalan kong Diwata, yung palayaw ko, kasi doon ako mas kilala. So yun, doon nabuo yung Diwatang pangalan. Nakita kita, sumasali ka pa sa pageant, pati sa TV, di ba? Yes, sumali ako ng Miss Q&A, tapos yung non-TV pageant, yung mga barangayan, mga ganun. Sanay ako sumali sa ganyan. Kaya pala, ang galing mo rin magsalita sa mga vlog mo. Kaya pala, Balik muna tayo, backtrack muna tayo sa 2016. Ano bang nangyari noon? Yung 2016 na involved ka yata sa isang gulo and then palabas ka sa TV. Ayan, yun nga dati kasi, nung mga panahon na yun, ayan yung wala pa ako negosyo at the same time, sa ilalim pa ako ng tulay nakatira. Tapos, ang source of income namin dati dyan is nangangalakal kami para mabuhay, nagsusurvive kami. Tapos, meron sa akin nagyaya na friend ko, na nagko-construction. Sabi nila, bakit hindi mo subukan? Kaya mo naman siguro kasi malakas ka naman. So nag-try ako. Kaya after ko dyan sa tulay, doon sa mga balita ko dati na nakita mo ako siguro sa balita noon, yung nag-trending din, nag-viral siya. Nag-construction ako for 5 years yata. Ang tagal. Matagal. Tapos, nag-pandemic noon, pinagbawal lahat ng nagtatrabaho, lalo na sa mga construction. So doon ako nag-start mag-business. Pero 2016, ito yung unang pagdating mo dito from Samar. Galing ako ng Samar, may mga iba't ibang klase pa akong pinasukan ng trabaho, so hindi ako sinuwerte doon. Nung napunta ko sa Lianman Tulay, ayan yung wala na akong trabaho, tambay-tambay. Para nag-istuawi ako, ganun yung istorya ng buhay ko. Ito nga Diwata, nalaman ko lang din na kaya ka na involved doon sa gulo na yun at nabalita ka. Naghalit ka doon sa dalawa dahil nagda-drugs? Ayun nga kasi yung mga kilala ko din yan sa mga friend ko din, nakilala ko din dito sa lugar na ito kung saan kami nagkita-kita nung mga istuawi kami. Tapos syempre kasi ako yung may-ari ng tulay that time kasi akong nauna doon, parang nakikita na lang sila sa akin noong mga panahon na yun. Tapos di ba nga, kasi nabalitaan ko nga na gano'n nga sila. So nung time na yun, di ba mainit tayo doon dati sa mga ganyan kasi nagdo-30 noon, so nagtukang-tukhangan. So natatakot ako. Sabi ko kung ayaw nyo umalis dito, ayaw nyo tumigil sa mga vision nyo, umalis kayo dito. Ayaw naman nilang umalis kasi nga, ang pinupos nila, hindi daw ako may-ari ng tulay. Nabili ko na yung tulay. Nag-away-away kami. Dumating sa point na nagkasakitan. Ayun yung may sugat ako dito. Dito nga yun. So yun. Pero okay na yun. Nagkapatawaran na kami. So lesson and learn sa buhay namin. So yun yung doon namin. So against ka pala sa drugs? Yes. Against ka dyan, Ayaw mo na mga ganyan, Ito nga, maraming nagtatanong ngayon, Diwata. Ito na, 2024, umingay ang pangalan mo sa social media. Yes. Sobrang February pa lang, January pa lang, kinalampag mo na ang social media dahil million views ang mga lumalabas sa feed namin. Ano ba nangyari? Paano ba nag-umpisa yun? Ayun, dahil kasi simula kasi ng construction ako, nag-business ako, okay naman yung naging sitwasyon ng business ko. Dati kasi,
beef pares lang ako tapos yung mga kape sigarilyo. Wala pa itong overload na to. Ngayon, pare-paras na kami dito sa lugar na ito na nagtitinda ng halos simpaninda. So nag-create ako ng sarili kong menu tapos kung paano ko siya aakitin yung tao, sariling isip ko yon. Halimbawa, beef pares ako dati, naglagay ako ng ibang menu na kakaiba, hindi siya beef pares, yung lechon kawali na nga sa sarong bulaklak. Tapos pinackage ko sa Only Rice, Only Sabaw, tapos free soft drinks. Ayun, doon po ako nakilala, doon po sumikat, doon po umingay yung pangalan ko dahil na din doon sa mga vlogger na nagpupunta dito. So yun. Kaya ka nag-trending pala Kaya sa ako social. nag-trending. Kasi nga yung mga tao naman, maraming talagang customer na pupunta sa akin araw-araw. Talagang gusto nilang tikman talaga. Hindi ko alam ako ang gusto nilang tikman o yung tinda ko. Ito nga, Diwata, no? Pang ilang ka ba sa magkakapatid, Diwata? Pang-apat ako lang mahitsura. Yung mother ko, kasama ko na ngayon sa bahay. Simula kasi nung nakabili ako ng bahay dito sa Manila, hindi naman kagandahan na bahay, pero at least yung sarili ko ng bahay. Since kasi na wala na ako sa tulay, bininta ko na yung tulay, bumili na ako ng sarili kong bahay. Hindi naman siya kagandahan, rice lang siya, pero at least alam ko sa sarili ko Komportable na na. komportable at safety kami doon lahat. So yun. Ayun, no? Eh, yung daddy mo, nasaan po ngayon? Ay wala na akong tatay, matagal na. Nasa ibang ano na siya. Nasa ibang mundo na siya. Patay na. Diwata, okay lang ba? Kwento mo sa amin yung buhay mo nung bata ka. Ano ba si Diwata? Talaga ba mahilig ka sa negosyo? Hindi pa. Kasi ako kasi lumaki ako sa probinsya, sa amin sa Samar. Ang source of income namin doon is magtanim ng palay, kupras. Ay mahirap kasi pag nagkupras kasi di ba yung pagkupras kasi sa amin yung ang taas-taas na niyog, akyatin mo yun isa-isa para makakuha ka. Tapos pag nabinta mo, magkano lang. So parang siyempre, di ba babae nga ako, hindi ko kaya. Kasi pang lalaking trabaho na yun eh. Nag-isip ako pumunta ng Manila para may pagsapalaran. Ayun, nung una, hindi ako masyadong swinerte. Kaya nga nakita niyo ako pakalat-kalat sa kalsada noon sa ilalim ng tulay. Ayun, mabuti nga ngayon, nagkaroon ako ng medyo okay na negosyo. Kaya lang siyempre, hindi pa rin talaga masasabing okay. Okay sa customer, kaya lang siyempre yung pwesto. Kaya sana nga, makahanap ako ng pwesto maganda para wala nang istorbo. Ang ganda pala ng istorya ng buhay mo, no? Umaga, sa probinsya ka lumaki, nakipagsapalaran ka sa Maynila. Ikaw lang mag-isa dito nyo? Yes, ako lang mag-isa noon. May mga kamag-anak naman ako, pero siyempre nga, may hirap din. Hindi naman kami kasi angka ng mayayaman. So, yung problema ko sa sarili ko, talaga nag-survive ako mag-isa. Yung problema ko sa sarili ko lang. Parang mahirap, pero kailangan talaga ang lesson and learn ko sa buhay na tutunan ko. Yung lumabang ka, huwag kang sumuko, gumawa ka lang ng tama as long as na wala kang taong inaagrabyado at inapakan, gulang, tuloy lang ang laban. So, tuloy-tuloy ang buhay. Diwata, anong masasabi mo? Gusto ko lang din malaman yung ngayon, pananaw mo ngayon sa dating Diwata. Ayan yung dati kasi, di ba ang hirap? Ang hirap kasi nung dati, ang pinagkaiba ngayon at saka noon. Noon kasi, talagang ultimo pagkain, parang ang hirap i-provide kasi di ba wala nga tayong talagang pinagkakitaan na wala pa trabaho na maayos. Tapos sa ngayon naman, ang pinagkaiba ko ngayon kasi nabibili ko na lahat ng gusto kong bilihin. For example, dati hindi ko kayang bumili ng iPhone 15 1 terabyte, ngayon nakabili na ako fully feed. So ito yung gamit ko ngayon. Yun yung pinagkaiba. Hindi ako nagyayabang ha, hindi ko pinagyayabang yung iPhone ko. Ibig ko sabihin, yung difference kasi before at saka ngayon, yung Diwata noon, hindi nakakabili ng kahit cellphone, kahit dikipad lang, mahirap i-provide. So ngayon, kaya ko nang bumili ng gusto kong bilihin. Yung mga literal lang naman na gusto ng isang tao, hindi naman yung ambisyoso na house in lot, yung mga pangmayaman na talaga. So yun yung pinagkaiba. Tsaka hindi pagyayabang yun kasi isa siyang para maka-inspire din ng ibang tao. Yes, ang gusto ko lang din sabihin sa inyo na para ma-inspire kayo na kung magkasing sitwasyon man tayo noon, so may mga paraan pa, basta tuloy mo lang ang laban, kung ano yung pangarap mo, gawin mo lang. So darating din ang panahon na ayon sa iyo ang panahon, makakamit mo rin yung gusto mo sa buhay mo. Kasi di ba kung dati ang sinasakyan ko bike lang, kariton lang yung sasakyan ko, ngayon nakabili na ako ng sasakyan, hindi man kagandahan, pero at least di ba may sasakyan na ako. Dito ngayon susi. Oh. At marunong na din ako mag-drive. Ayan. So yun, sino ba itong tumatawag na Ikutin mo muna. Kapapadala ko lang ng pera sa iyo at saring lang. Baka lalaki ito. Mga lalaki talaga. 40 eh. Kapapadala ko lang sa iyo ng 2,000. Kulang pa ba yun? Tawag ka ng tawag, nakita mo na ma-interview ako. O sige, tuloy na tayo, kuya. Ito nga, syempre, dumaan ang Valentine's. Kamusta Valentine's mo? Kamusta ba? Ay, ito na nga. Tuwang-tuwa nga ako sa may kausap akong lalaki na magdidate talaga kami during that February 14. Kaya lang ang ending, parang may kadit yata na iba na cancel ako. Tapos ngayon sa tumatawag ito, kailan ako in-interview na, baka ngayon may pag-date, cancel na yung date natin.
Tapos na yung Valentine's, huwag na natin ituloy. Para na-expired na. Saring Pero wala single akong ka ba kadate. ngayon? Single nga. Single. Pero marami na nanliligaw, kaya lang talaga. Mahigpit kasi yung mother ko talaga pagdating sa boyfriend, kaya ayaw ko muna mag-boyfriend. Single pa rin ako ngayon. Okay, pag-usapan naman natin yung mami mo. Anong nasabi ngayon ng mami mo sa nangyayari sa buhay mo ngayon? Ay, si mother naman kasi, alam mo naman yung mga matatanda sa probinsya. So, ganun lang. Kasi, di ba, tulad nga ng sinabi ko, si mother galing ng province, nakabila ko ng bahay, kailan lang, so nandoon siya, tapos may tindahan ako doon. Okay naman. Lahat naman kasi si mother, very supportive sa akin. Kung anong gusto kong gawin sa buhay ko, nandyan lang siya para supportahan ako. Yun naman talaga ang kagustuhan ko sa mother ko. Talagang lahat naman ng pinaghihirapan mo ngayon ay inaalay mo din sa Ay yes, tumutulong ako. Breadwinner ako sa amin. Halimbawa kung anong kailangan nila na kaya ko, so tumutulong ako. So may mga pinapaaral ka? Wala pa kasi naghintuan sila nung kasi dati wala pa naman akong hindi ko pa kaya magpaaral. Pero ngayon, plano ko na yung mga pamangkin ko na hindi nakapag-aral na nasa high school na, kung kaya ko pag-aralin ng college, pinaplano ko pa lang yan sa ngayon. Galing, no? Galing mo, Diwata. Tingin mo, bakit ka sinuwerte, Diwata? Siguro kasi masipag naman ako eh. Lahat naman ng trabaho na pinasok ko. Tapos yun nga, hindi ako swerte siguro sa mga trabaho construction. Tapos ito sa pagbibusiness. Dahil binigay na siguro to sa akin to Niga dahil nga sa kasipagan ko na din. At saka okay naman din talaga yung naisip kong Mino. So parang nag-boom talaga siya. So yun. Diwata, ito pa, ano ba si Diwata ngayon? Bakit ba laging namomroblema si Diwata na sinasabi nga, ikaw ang pinag-iinitan ng ano dito? Ayan siguro nga kasi, dito kasi to real talk tayo ha. Sa dami kasi ng vendor dito talaga, hindi na natin makailan talaga na ako na super dami ang customer. Siguro, palagay ko lang, sarili kong pananaw lang to dito sa mga kasamahan ko din sa pagtitinda. Bakit ako pinag-initan ng clearing? Kasi unang-una, wala na silang customer. Mayroon pa naman, pero hindi talaga katulad na sa akin na sobrang dami. Tapos pangalawa, baka mayroon ako nasagasaan. Pangatlo, pansin na pansin yung tindahan ko na talaga dahil nga sobrang dami ng tao. So yun, kadalasan talaga, pag may umaangat, marami talagang hihila. Ito talaga yung base sa experience ko lang to. Hindi ko alam kung mag-agree kayo. So yun siguro ang dahilan kung bakit talaga ako yung pinag-iinitan. Ano bang klaseng amo si Diwata ngayon? Sa mga dami mong tao eh. Ay, mabait akong amo. Alam nila yan. Gusto ko kasi pagtrabaho, ang dami kong tao eh. Pagtrabaho. Kasi maayos akong nagpapasahod, lahat libre kain na sila. Gusto ko maayos yung trabaho para lahat kami may disiplina. Ngayon, pag nagtamad-tamad, kasi ako masipag akong tao, gusto ko maging masipag din sila, maging motivational ako para sa kanila, para makaangat-angat sa buhay. Kasi ang mga tao ko kadalasan dito, yung mga nakatambay lang dyan na walang trabaho na dati ko na din kakilala. So binibigyan ko sila ng chance, ng opportunity para makapagtrabaho. Tapos binibriefing ko na mag-ipon para at least, if ever na mawala man yung Diwata Pares overload, may kanya-kanya tayong pera. Diba? So yun ang sinasabi ko sa kanila. Okay naman din yung mga tao ko sa So ngayon. nabalitaan ko, nagpapatabi sila sa'yo ng pera eh, no? Hindi nila kinukuha lahat. Yung iba, nagpapatabi, yung iba naman, kasi yung iba kasi dito may mga anak din, siyempre umaasa lang din sila sa sahod, tapos yun nga, umaasa lang din dito sa akin. So, nagagastos din naman, pero meron naman iba na nagpapatabi, tapos kinukuha din. Anong pakiramdam, Diwata, na dating naghahanap ka ng trabaho, ngayon ang dami mo na nabibigyan ng trabaho? Ayan, napakasarap lang ng pakiramdam kasi kung hindi ko talaga in-expect na mangyayari ito sa buhay ko, bigla na lang dumating. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung nangangarap kayo, kailangan pag nangarap kayo, hindi yung basta nakatingin lang kayo sa taas na wala kayong ginagawa. Kailangan talaga pag nangarap kayo with action, wala talaga imposible na bigla nang darating sa inyo ang swerte, kagaya po na nangyayari sa akin yan. Bigay talaga to sa akin ni God, siguro. So yun. Ang galing mo dun eh, no? Diwata, ano pa bang mga plano mo at nakikita mo na pwede mo pang mabago sa mga pangyayari sa buhay mo ngayon? Yes, kasi ngayon, ang tinda ko pa lang din talaga, Paris pa lang. Lechon Paris, Mami Overload, tapos may beef Paris. Ang plano ko talaga, makakuha ako ng pwesto na maayos, tapos magdadagdag ako ng mas maraming menu para mas maraming option yung mga customer ko. At the same time, makahanap din ako talaga ng pwesto sa iba't ibang lugar. Kung kaya ko na magtatayo ako, for example, meron ako sa Pasay, meron ako sa Quezon City, meron ako sa Parañaque. Plano ko talaga yan. Yan ang pangarap ko. Magkaroon po ng maraming branches ang Diwata Pares Overload. Kung kaya ko nga po magtayo sa ibang bansa, baka magtayo din ako doon. Pero napaka-imposible na nun. Dito muna tayo sa Pilipinas. Last one, Diwata, ano pang gusto mo sabihin sa mga katulad mo na naghihirap din
yung mga lumaki din sa kalsada, nakikipagsapalaran ngayon. Sa mga nangangarap, sabi ko nga, huwag kayong sumuko. Kahit anong hirap ng buhay, kahit anong pagsubok ang dumating, huwag kayong susuko, ituloy nyo lang yung buhay. Darating din yung panahon na para sa inyo. Kung hindi man ngayon, malay nyo bukas sa inyo naman. So, ganun yun. Galing, ganda ng sinabi mo. Medyo matipid ka ba, Diwata? O kuripot ka ba? O Ay, hindi, galante po ako. Talaga, sa lahat ng... Pero syempre kasi, ang mindset ko sa ngayon, kung may kinikita talaga ako, nag-iipon ako for the future. Tulad nga na sinasabi ko, may pangarap akong kumuha ng pwesto. May pangarap akong dagdagan yung Diwata Pares Overload sa iba-ibang lugar. So paano ko gagawin yung kung wala akong pera? So kailangan talaga pag kumikita ako, mag-ipon para magawa ko, para hindi maging imposible yung pangarap ko. Ayan, sa mga last message, sa mga manliligaw. Sa mga lalaki naman ang mga pagnanasa sa akin ngayon kasi bigla na akong gumanda, naramdaman ko talaga. Kasi dati wala namang lalaki na papansin sa akin, pero ngayon sobrang dami nyo na. So ang panliligaw nyo po sa akin hanggang alas 5 lang po, may cut-off po tayo. Hanggang alas 5 lang po ng hapon. Pag mga alas 6 na, alas 7 hanggang magdamag, tulog na po ako noon. Kaya wag nyo na akong kulitin sa phone. Kung na kayong tumawag sa Messenger, ang cut-off natin sa mga nanliligaw ay 5 PM lang po. So yun lang. Yun lang pala ang alam mo. Thank you so much ka muna sa mga kawan natin. Hi ka naman. Hi sa lahat po ng viewers na 1FM, maraming salamat sa inyong panonood ngayon at pagtangkilik sa 1FM. And siyempre, huwag niyo pong kalimutan at huwag niyong sawang suportahan ang Diwata Pares Overload kasi nandito lang po ako lagi. Tuloy lang ang laban. Mga kawan, kasama natin ngayon si Rene at isa sa mga nag-asikaso sa atin dito sa Pares ni Diwata. Brother, kamusta ba maging amo si Diwata? Okay naman po. Okay lang po siya maging amo din, mabait po. Kamusta naman ang pagtulong niya sa inyo, pagbibigay trabaho? Pagbibigyan trabaho, okay naman po siya. Na-assist niya ako kung saan ako ilalagay. Taga-refill po ng mga condiments or sa taga-sabaw po o taga-talong rice. Ganun po siya sa trabaho. Ilang oras ka dito nagtatrabaho sa may Paresan? 12 hours po. 12 hours. And then minsan pang umaga ka, minsan pang gabi? 6 to 6 po, ganun. 6 to 6, okay. Bossing, anong gusto mo sabihin kay Diwata? Salamat sa kanya na kahit palis-alis ako, tatanggap niya pa rin po pag bumabalik ako. Bilang maging amo si Diwata, sir, napakasaya po, napakasaya. Napakarami niya pong pinatinong tao. Hindi lang po kami, mas marami pa po dyan. Ilan taon ka na ba sa kanya? Magwa 1 year po simula po nung nagawa po kami. Totoo? Opo, sir. Ano bang dati, bago ka magpares ni Diwata, saan ka ba dati? Pag-alagalan lang po, sir, masamang tao, sir. Opo, sir. Tapos- Tumino po kami ng dahil kay Diwata po. Grabe pala binabago ni Diwata. Opo, sir. Diwata, maraming salamat sa tulong mo sa amin. Kundi dahil sa iyo, hanggang ngayon, masama pa rin kami. Thank you so much, brother.